Ikaapat, that she committed culpable violation of the Constitution, betrayed the public trust, and committed high crimes in contracting to murder or assassinate the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Kung ang isang halal na pinuno ay hayagang nagsabing siya ay nakipag-usap sa isang assassin para patayin mismong Pangulo ng Republika, hindi ito retorika lamang. Masagwa pa rito. Hindi lamang ang nagplano ng pagpatay ay ordinaryong kawani ng gobyerno, ordinaryong Pilipino, kundi ang pangalawang Pangulo, ang constitutional successor ng mismong pinapapatay niya. Saang panig ng mundo o ibang mga bansa nakakita na merong napakataas na opisyal, yung pangalawang Pangulo, na lantarang nagbanta sa buhay ng pinakamataas na opisyal? Ito ay malinaw na usapin ng pambansang seguridad. Ito ay usapin ng katatagan ng ating pamahalaan. Ito ay usapin ng paggalang sa mismong konstitusyong kanyang sinumpaan.